Sergio TV. Live, inspire, fulfill, educate. Magandang araw sa iyo and welcome to Surge of TV. Ngayong araw ay tutulungan na naman kitang sagutan ang iyong module. Handa ka na ba? Tara na! Mga dapat malaman sa module na ito. Una, ang geograpiyang pisikal na sumasaklaw sa klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Ang geograpiyang pantao naman ay sumasaklaw sa populasyon, agrikultura at industriya. Ngayon naman, para masukat ang iyong kaalaman sa araling ito ay bibigyan ko muna kayo ng isang pagsusulit. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Kalagayan ng atmosfera sa maliit na lugar sa maikling panahon. A. Panahon. B. Topografiya. C. Pisikal. D. Klima. Number 2. Ang kalagayan ng atmosfera sa isang rehiyon ng mundo sa mahabang panahon. A. Panahon. B. Pisikal. C. Topografiya. D. Klima. Ito ay pantay, mahaba, malawak, at patag na anyong lupa. A. Bundok. B. Talampas. C. Kapatagan. D. Lambak. Number 4. Ito ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumasaklaw sa kabuuan ng mundo. A. Karagatan. B. Lawa. C. Ilog. D. Dagat. Number 5. Ito ay tawag sa kabuuan dami ng tao na nananirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. A. Populasyon. B. Industriya. C. Agrikultura. D. Panahon. Naritong mga kasagutan sa item 1 to 5. Kumusta ang pagsagot mo sa unang pagsusulit? Nasagutan mo ba ng tama ang lahat? Nakakuha ka ba ng 4 o 5? Kung hindi naman, okay lang. Dahil maaari mo pa namang pataas yan kapag naumpisa na natin ang module na ito. Bago natin talakayin ang ating aralin, ay balikan muna natin ang ating nakaraang paksa. Panuto. Ano-ano ang ikinabubuhay ng mga taong naninirahan sa bawat larawang ito? Isulat sapat lang ang iyong sagot. Narito ang mga kasagutan sa item 1 to 5. Kumusta naman ang iyong pagsagot sa ating balik-aralin? Nasagutan mo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Kung hindi, maaari mo pa namang balikan ang nakaraang video lesson na inihanda ko para sa iyo. Sa ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong aralin.
Pagmasdan maigi ang mga grupo ng salita na inyong makikita sa ating board. Anong pumapasok sa isipan ninyo nang mabasa ninyo ang mga grupo ng salita sa board? Magaling! Parang meron na kayong alam sa ating aralin. Ang mga pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas ay nahati sa dalawa. Una ay ang geograpiyang pisikal. Sumasaklaw ito sa klima, panahon, anyong lupa, at anyong tubig. Pangalawa ay ang geograpiyang pantao. Sumasaklaw naman ito sa populasyon, agrikultura, at industriya. Geograpiyang pisikal. Klima ay ang pangkalatang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. Ang klima ng bansa ay nahati sa 4 na uri. Panahon. Ito'y tumutukoy sa kondisyon o kalagayan ng kapaligiran na naglarawan ng antas kung saan ito ay malamig, mainit, basa, tuyot, tagsibol, tag-init, taglagas, taglamig, may bagyo o walang bagyo, maliwanag o maulap. Anyong lupa. Ang anyong lupa ay ang pisikal na katangian o anyo ng isang kalupaan o bahagi ng kalupaan na kumakatawan sa isang elemento ng topografiya. Mga halimbawa ng anyong lupa. Ang una ay ang kapatagan. Ang kapatagan ay pantay, mahaba, malawak, at patag na anyong lupa. Kilala rito ang kapatagan ng Gitnang Luzon, na siyang tinaguriang bigasan ng bayan. Bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa, at ang bundok Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Burol. Ang burol ay mas mababa ang taas kumpara sa bundok. Halimbawa nito ang Chocolate Hills sa Bohol. Bulkan. Ito ay katulad ng bundok, ngunit naglalabas ng mapanganib na apoy, abo, usok at bato sa lagusan nito. Ang Bulkang Mayon ay isa sa mga kilalang aktibong bulkan ng Pilipinas. Kilala din ito sa pagkakaroon ng perpektong hugis kono. Lambak. Ito ay mababa at patag na lupang matatagpuan sa pagitan ng mga burol at bundok. Ang lambak ng Cagayan ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas. Talampas. Ito ay patag at malawak na lugar sa tuktok ng bundok. Ang Baguio City ay matatagpuan sa isang talampas. Pulo. Ito ang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit 7,641 na pulo.
At ang Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo o kapuluan. Tangway o peninsula. Ito ay isang anyong lupa na pahaba at nakausli na napapaligiran ng anyong tubig. Ang Zamboanga Peninsula ang kilalang tangway sa Pilipinas. Anyong tubig. Ang anyong tubig ay isang uri ng geografiya na binubuo ng mga katubigan. Karagatan. Ito ay napakalaking kalawakan ng dagat. Ang Karagatang Pasipiko ang malapit na karagatan sa Pilipinas at siyang pinakamalaking karagatan sa mundo. Dagat. Ito ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumasaklaw sa kabuuan ng mundo. Ang Dagat Pilipinas o Philippine Sea ay isang bahagi ng kanlurang Karagatang Pasipiko na pinaliligiran ng Pilipinas at Taiwan sa kanluran, Hapon sa hilaga, Marianas sa silangan at Palaw sa timog. Ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea ay ang opisyal na pagtatalaga ng pamalaan ng Pilipinas sa mga silangang bahagi ng Dagat Timog China o South China Sea na nakapaloob sa eksklusibong zonang ekonomiko ng Pilipinas. Lawa. Ito ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Ang lawa ng Taal ay isang lawang tubig tabang sa lalawigan ng Batangas. Ito ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Ang pinakamalaki ay ang lawa ng Laguna o Laguna de Bay. Look. Ito ay uri ng dagat na napapalibutan ng lupa. Ang Look ng Maynila ang kilalang Look ng Pilipinas. Ilog. Ito ay isang daan ng tubig na malawak at mahaba na dumadaloy mula sa kabundukan patungo sa iba pang anyong tubig. Ang Ilog Pasig ay isang kilalang ilog sa Pilipinas. Pinapurihan ang ilog na ito bilang First Asia River Prize Champion dahil sa muling pagbuhay ng daanan ng tubig nito. Talon. Ito ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar o sa bundok. Ang talon ng Pagsanghan ay isa sa mga kilalang talon sa Pilipinas. Bambang o Channel. Ito ay isang daanan ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng dalawang lupain na nagko-connect sa dalawang anyong tubig. Ang Bashi Channel ay matatagpuan sa hilaga ng Pilipinas. Kipot. Ito ay isang makitid na daan ng tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. Ang kipot ng Iloilo ay isang kilalang kipot sa Pilipinas. Sangang Ilog. Ito ay isang ilog o sapa na dumadaloy sa isang mas malaking ilog o lawa. Ang Ilog ng Cagayan o Rio Grande de Cagayan ang pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Lambak, Cagayan sa hilagang silangan ng Luzon. Batis. Ito ay isang anyong tubig na may patuloy na agos sa pinanggagalingan nito. Mayroon itong tubig sa ibabaw na dumadaloy sa ilalim nito at sa mga pampang ng isang kanal. Karaniwang nang malinis at malamig ang tubig sa Batis na madalas matatagpuan sa gitna ng mga kakahuyan sa gubat. Depende sa lokasyon nito,
o sa ilang mga katangian, maaring tukuyin ang batis sa iba't ibang pangalang lokal o pangrehiyon. Maaaring tawaging ilog ang mga mahaba at malaking batis, at sapa naman kapag ito ay maliit lamang. Bukal. Ito ay isang anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang Pansol Hot Spring ay kilalang bukal sa Pilipinas. Ngayon ay dadako na tayo sa geograpiyang pantao. Populasyon. Populasyon ang tawag sa kabuuan dami ng tao na nanirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. Kabilang sa komposisyon ng populasyon ay ang edad, kasarian, at pangkat etniko. Sa taong 2019, ang Pilipinas ay may kabuuang populasyon na mahigit sa 108,116,615 at tumaas sa 110,069,447 noong ika-2 ng Nobyembre taong 2020. Ito ay base sa Worldometer elaboration of the latest United Nations data. Kailangan pag-aralan ang populasyon ng isang bansa dahil ang tao ay isa sa mga elemento ng pagkabansa. Ito ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Ang kakayahan ng tao ang magsasabi ng antas ng pag-unlad ng isang lugar. Hindi lang dami ang kailangan malaman, kung hindi, pati ang komposisyon nito. Limitado ang likas na yaman ng isang bansa, kaya mahalagang malaman kung papaano paghati-hatian ng populasyon ang mga pangailangan nito. Ang pag-iwas sa sakuna ay isa ring kahalagahan ng pag-aaral ng populasyon. Sa pamamagitan nito, makakaiwas ang mga tao na tumira sa mga mapanganib na lugar. Agrikultura. Ang agrikultura ay isang agham o sining tungkol sa pagpaparami ng mga hayop at halaman. Ang mga sektor ng agrikultura ay ang mga sumusunod: pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at pagugubat o forestry. Mga kahalagahan ng agrikultura. Una, pinagkukaanan ng pagkain at kabuhayan. Pangalawa, pinagmumulan ng hanap buhay. Pangatlo, nagsisilbing pamilihan ng mga produkto sa sektor ng industriya. Pang-apat, pinagmumulan ng hilaw na materyales. At panglima, pinagmulan ng kitang panlabas. Industriya. Ang industriya ay ang produksyon ng isang kalakal na pangkabuhayan o paglilingkod na nasa loob ng isang ekonomiya. Ang sektor ng industriya. Itong sektor na gumagamit ng hilaw na materyales upang maging yaring produkto. Mga pangunahing sektor ng industriya. Una, paggawa o manufacture. Pangalawa, serbisyo. Pangatlo, pagmimina. At panghapat, konstruksyon. Mga kahalagahan ng sektor ng industriya. Una, nagkakaloob ng hanap buhay. Pangalawa, kumikita ng dolyar sa ekonomiya. Pangatlo, nagpo-proseso ng hilaw na materyales. Pang-apat, gumagamit ng makabagong teknolohiya. Panglima, nagsusupply ng yaring produkto. Ngayong alam mo na ang iyong mga aralin, ay maaari mo nang sagutan ang iyong mga gawain. Gawain A. Panuto. Iguhit ang araw kung tama at iguhit ang ulan kung mali. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Number 1.
Ang tag-ulan ay mula sa huling bahagi ng Oktubre hanggang Mayo. Number 2. Matatagpuan ang Pilipinas sa mataas na latitude. Number 3. Ang klima ay ang pangkahalatang kalagayan ng panahon o atmosfera sa isang mahabang panahon. Number 4. Ang Pilipinas ay may klimang polar. Number 5. Ang panahon ay ang kondisyon ng kapaligiran na naglalarawan ng antas kung saan ito ay mainit o malamig, basa o tuyo, may bagyo o walang bagyo, maliwanag o maulap. Gawain B. Panuto. Ibigay kung anong anyong lupa ang mga sumusunod. Number 1. Mount Apo. Number 2. Chocolate Hills. Number 3. Luzon. Number 4. Baguio City. At number 5. Mount Mayon. Narito ang mga kasagutan sa gawain A at B. Nakakuha ka ba ng 4 o 5? Magaling! Ibig sabihin ay bihasa ka na sa araling ito. Tandaan, mahalagang nailarawan natin ang pagkakakilanlang geograpikal ng ating bansa. Sa pamamagitan nito, tayo ay makapagpasya ng mga mabubuting gawain para sa ating sarili, kapaligiran at sa ating kapwa. Ngayon ay aalamin natin ang iyong natutuhan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa patlang o maaaring sa isang malinis na papel. Ano-ano ang iyong mga natutuhan sa araling ito? Ngayon naman ay dadako tayo sa ating huling pagsusulit. Letter A. Panuto. Pag-isa-isahin ang mga sumusunod. Letter B. Panuto. Ibigay kung anong anyong tubig ang halo-halong letra at magbigay ng halimbawa sa bawat anyo. Letter C. Panuto. Pagtambalin ang sagot sa hanay A mula sa hanay B. Isulat ang letra sa tamang sagot. Naritong mga kasagutan sa pangwakas na pagsusulit.
Nakakuha ka ba ng score na 4 o 5? Magaling. Kung hindi naman, ay pag-aralan mo lang ng paulit-ulit ang video na ito upang makabisado mo ang ating aralin. Para sa ating pagninilay, ang geograpiyang pisikal ay malaki ang pagbabago dahil sa mga di inaasahang dumarating na masamang panahon at kalamidad na naranasan natin sa ating komunidad. Ang geograpiyang pantao naman ay malaki ang naging epekto nang dumating sa ating bansa ang COVID-19 pandemic, lalo na ang ating populasyon, industriya at agrikultura. Lumaki ang bilang ng tao na nagkaroon ng COVID-19 cases sa bansa. At maraming mga namatay na ordinaryong tao at frontliners dito. Humina ang lahat ng sektor ng ating ekonomiya, kasama na dito ang mga mamayang manggagawa. Dahil maraming nagsarang establishmento, pabrika, turismo at iba pa na kung saan ang produksyon para sa mga pangaraw-araw na pangailangan ng mga tao. Ang ating pamahalaan ay tumulong sa ating mamamayan para sa ayuda sa mga mahirap na mamamayan at nawalan ng trabaho sa ating bansa. Ngunit hindi pa rin sapat para tustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Ngayon naman ay nais kong malaman ang iyong opinyon ukol sa mga sitwasyon na ito. Sagutan, ibigay ang iyong kritikal na pagsusuri sa mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. A. Malaki ba ang epekto ng COVID-19 pandemic sa ating industriya ng turismo? Bakit kaya? Letter B. Malaki ba ang epekto ng COVID-19 pandemic sa ating agrikultura? Bakit kaya? At letter C, bilang isang mag-aaral sa kaapat na baitang, paano ka makatutulong para unti-unting bumangon ang ating bansa? Binabati kita at natapos mo ang module na ito. Hanggang sa muli, paalam! Huwag po natin kalimutang i-like, subscribe, and hit the bell button. Thank you. Sergeant TV.